Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Police, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Jihaine Jaira Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner. Magandang umaga sa iyo, Ms. Jihaine. Magandang umaga po, Sir Ethan, at magandang umaga po sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PCAG Takapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbigay ng update si DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang matataas na opisyal ng PNP kaugnay ng dalawang high-profile cases na kasalukuyang iniimbestigahan. Kabilang dito ang Molinito case na may kinalaman sa pagkamatay ng isang police officer at ng kanyang anak. Pati na ang kaso ng isang PIDEG operative na natagpo ang patay sa isang septic tank sa Bulacan. Ayon kay Secretary Remulla, masusing nire-review ng Department of Justice ang mga ebidensya at kumpiyansa silang matibay ang kasong inahain. Tiniyak naman ng PNP na lahat ng resources ay ginagamit upang maresolba ang mga kaso ng mabilis at naayos sa batas. Binigyong diin ng pamunuan ng PNP ang kanilang pangako sa transparency, accountability at due process. Isang vintage bomb ang natagpuan sa loob ng UP Diliman Campus nitong Martes ng umaga. Ngunit agad na responde ang PNP at ang Explosive Ordnance Disposal or EOD unit upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Alamin natin ang buong detalye ng report sa pagbabalita ni Patrolwoman Sari Bernales. Vintage bomb ang nahukay sa loob ng University of the Philippines Diliman Campus sa Quezon City nitong Martes ng umaga, February 3, 2026, ayon sa ulat ng pulisya. Ayon sa Quezon City Police District, isang 26-year-old na construction worker na kinilalang si Brian ang nakadiscover ng bomba habang naguhukay sa isang construction site malapit sa Institute of Chemistry Teaching Building. Agad itong inireport ng manggagawa sa campus police na humingi naman ng tulong sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng QCPD. Nang dumating ang EOD personnel, isinagawa ang mga kinakailangang safety procedures at narecover ang isang kinakalawang na vintage bomb para sa wastong pag-iingat at disposisyon. Bagamat ligtas ng hawak ng pulisya ang bomba, pansamantalang sinuspende ang mga klase sa Institute of Chemistry Teaching Building para sa nasabing araw.
Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung paano napunta ang bomba sa loob ng campus. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Hindi umabot sa merkado ang tinatayang 10 milyong halaga ng imported hot meat matapos itong masabat ng Highway Patrol Group sa isang checkpoint. Magbabalita dyan si Patrolman Edwin Barres. Ng Highway Patrol Group Regional Office 3 ang mahigit kumulang 28 na tonelada ng imported hot meat na nagkakahalaga ng 10 million pesos matapos maharang ang 3 reefer van sa isang checkpoint sa Gob Fortunato, Halili Road, Santa Maria, Bulacan noong Sabado ng umaga. Ayon kay Police Colonel Sally Mangakop, hepe ng HPG Region 3, isinagawa ang pagharang bandang alas 10 ng umaga sa kasagsagan ng anti-carnapping checkpoint operation matapos mapansing nakablinker ang mga sasakyan at walang suot na seatbelt ang mga driver. Nabigo ang mga ito na magpakita ng wastong dokumento para sa mga kahon ng frozen meat na kanilang kargamento. Ayon sa mga driver, ang kargamento ay nagmula sa Santa Maria at patungo sa Nampolilyan, Bulacan. Kasalukuyan nasa kustodiya na ng HPG Region 3 ang mga driver at sasakyan para sa karagdagang investigasyon. Nakipag-ugnayan na rin ang HPG sa National Meat Inspection Service at Bureau of Animal Industry at inaasahang dadalhin ang nasamsam na karne sa Digama Waste Compound sa Porac, Pampanga para sa wastong disposisyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Isang sunog sa passenger vessel MV Maria Felisa ang naitala sa karagatan malapit sa Lipata Port, Surigao City. Ngunit ligtas na nailikas ang 72 pasahero matapos agad na responde ang PNP Maritime Group, katuwang ang iba pang ahensya. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Ligtas ang 72 pasahero ng passenger vessel MV Maria Felisa matapos masunog ang engine compartment ng barko habang papadaong sa Lipata Port, Surigao City noong ika-1 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaroon ng aberya sa makina na naging sanhi ng sunog na agad namang nakontrol ng tripulante. Kaagad na rumesponde ang PNP Maritime Group, katuwang ang ibang ahensya at nagbigay ng escort assistance hanggang sa ligtas na makadaong ang barko. Ligtas na naibaba ang lahat ng pasahero at kargamento habang 2 tripulante ang bahagyang nasugatan at agad na nabigyan ng medikal na atensyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Lumalakas ang kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa kriminalidad matapos ang isang malawakang law enforcement operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 13 katao kabilang ang ilang top wanted person sa lalawigan. Patrolman Adrian Dayaw sa balita. Ang Nueva Ecija Police Provincial Office ng malawakang law enforcement operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 13 katao kabilang ang ilang top rank wanted person sa lalawigan. Kabilang sa mga naaresto ang top 3 carnapping suspect ng San Jose City na isa ring top 5 most wanted person sa buong Nueva Ecija. Naaresto rin sa Cabanatuan City ang provincial top 2 most wanted person na naharap sa kasong qualified rape. Nahuli rin ang iba pang high-ranking top wanted person sa Quezon, Gapan, Cabiao, Piñaranda, Jaén at Pantabangan para sa iba't ibang krimen. Bukod dito, 2 drug suspect ang nasakote sa bypass operation habang isang loose firearms ang kusang isinuko ng isang concerned citizen sa Karanglan. Sa Bungabo naman, isang lalaki ang naaresto sa checkpoint dahil sa pagdadala ng illegal na baril. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Police Colonel Heril Dagit Bruno, patuloy ang mga operasyong ito sa tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan ng NEPO
laban sa kriminalidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Inaresto ng PNP Women and Children Protection Center ang mga magulang ng isang 12 araw na gulang na sanggol sa San Jose del Monte, Bulacan matapos isagawa ang isang entrapment operation habang nasagip ang bata at isinailalim sa pangangalaga ng National Authority for Child Care. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang mga magulang ng isang 12-day-old baby sa San Jose del Monte, Bulacan matapos magsagawa ng entrapment operation nitong Lunes, ika-2 ng Pebrero. Ayon sa PNP WCPC, nasagip ang sanggol sa operasyon at agad na isinailalim sa pagsusuri ng National Authority for Child Care upang masiguro ang kanyang kalagayan at kalusugan. Iginiit ng NACC na hindi kailanman dapat ituring na commodity o ipinagkakaitan ang buhay ng isang bata. Samantala, ang dalawang suspect ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa insidente. Tiniyak naman ng PNP at NACC na mabibigyan ng kaukulang proteksyon at pangangalaga ang mga nasagip na sanggol. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Nasamsam ng mga otoridad ang 578,000 na halaga ng droga sa isinagawang operasyon sa La Paz, Iloilo City bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa illegal na droga. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Nasamsam ang mahigit 85 gramo ng hinal shabu na may estimated standard drug price na 578,000 pesos mula sa isang 54 anyos na residente ng La Paz, Iloilo City na kinilalang si alias Peter sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Rizal, La Paz nito lamang ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan. Nakumpiska ang 7 heat seal transparent pasishay na naglalaman ng hinal shabu, buy-bust money, at iba pang non-drug items. Ang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ng ICPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge, katuwang ang Special Weapons and Tactics Team ng ICPO, Regional Intelligence Unit 6, at Iloilo City Police Station 2, Station Drug Enforcement Team. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya ng Iloilo City Police Station 2 ang narestong suspect para sa wastong disposisyon at pagsampa ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa patuloy na pagbabantay at mas pinaigting na operasyon ng Philippine National Police, nananatiling matatag ang kanilang paninindigan na supuin ang illegal na droga at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan tungo sa isang mas payapa at drug-free na komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manunood or televiewers ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning na si Ms. Jihaina Jaira Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner. Maraming salamat, Ms. Jihaina, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging special guest co-host sa programang ito. Baka may nais kang gustong sabihin, pasalamatan, or i-promote na advocacy or programs, Jihaina. And thank you po ulit, Sir Ethan. At maraming salamat po, PNN. At binabati ko rin po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada.
Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si MUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Ms. Jihani Jaya Hernandez, former Miss and International Grand Winner, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.